kasi yung bala dito pa. Ibig mong sabihin, nung na-opera ka, yung bala hindi natanggal, andoon pa din. Hindi po. Kasi ang nangyari, yung puso daw at saka yung babig ng bala, halos magkadikit. Good morning po sa ating lahat. Subscribe po natin, Edna Condor. Ring of Partners mga kaibigan sa Samar, Northern Samar. Salamat po mga kalingap. Thank you po, Kuya Val. Salamat. Hindi siya basta babae lang, siya'y haligi kahit nag-iisa. Sa mundong magulo, siya ang paalala na may liwanag ba. Edna Condor, huwarang tunay, sa bawat laban tasno ang taglay. Tumutulong sa kapwa sa lukhat nangangailangan. Deputy ng grade, sa tapang walang kapantay. Sa bawat video may pusong alay, kwento ng buhay para sa tunay na gabay. Hindi lang inspirasyon, kundi aksyon. Sa channel niya, damang-damang malasakit at misyon. Up, eto na naman kami. Kahit mainit. Dito na tayo mga kanainay sa pangalawang bahay na ating pupuntahan. Kasama natin si Nay Mary Chris. Dito. Okay. Gandang umaga, Tay. Pwede ka pong maistorbo sandali. Grabe init mga kanainays. Galit na galit si Haring Araw. Grabe oy. Okay. Andito na tayo kay Tatay. Para malaman natin kung anong sitwasyon ni Tatay. Ba't napasama siya sa mga recommended ni Nay Mary Chris. Okay Tay, bago po tayo magkwentuhan, pakilala po muna ako. Ako po si Edna Condor. Kalinga partner po. Ang aming pong founder ay si Kuya Val Santos Matubang. At Kalinga Prab na din and Ate Edna Vlogs. Si Tatay po, pwede po malaman ko anong pangalan ni Tatay? Rapi. Rafi. Apelido po? Hinandoy. Milandoy? Hinandoy po, hinandoy. Hinandoy. Okay. Tatay Rafi, sino po kasama mo dito sa bahay? Yung pamilya ko po. Okay. Ilang taon na po si Tatay Rafi? 41. 41. Ang misis mo po, ilang taon na po? 21. 21. Ay, bata pa pala. Ilan na po anak nyo? Dalawa. Okay. Okay, sa tingin mo Tay, bakit po nasama ka sa mga recommended ni Nanay Mary Chris? Kasi nakikita niya yung kalagayan namin dito. Ano po yung kalagayan ni Tatay? Yung iniinda sa katawan. May sakit si Tatay? Hindi na ako makabuhat ng mabigat, tapos hindi na ako makatrabaho ng maayos. Bakit ano po nararamdaman ni Tatay araw-araw? Lumakad ako, hingal na ako, hingal. Pag naglalakad. Wala po ma'am nung nabaksingan ako. Na? Nabaksingan. Anong, nabaksin? Yung sa COVID? Oo. Mula noon, hindi ka na doon sumama yung pangangatawan mo? Doon na sumama yung lahat bumagsak yung katawan. Katawan mo? Talaga, Tay? Tapos yung ano ko, opera. Na-opera ka? Bakit po? Tinamaan ng bala. Tinamaan ka ng bala o nabaril ka? Nabaril. Sinasadya or ano lang, aksidente lang? Aksidente lang po mo. Dito din sa inyo? Sa amin. Sa umhanan, parang farm, ganon? Saan po yun sa inyo? Sa Parayan dito, Silvino Lobos. Silvino. Taga Silvino si Tatay? Okay. So yung misis mo ang taga dito? Okay. Kaya andito ka. Okay. Pero yung operasyon mo okay naman na? Medyo hindi pa naman. Hindi pa din? Bakit? Anong nangyari sa operasyon mo? Kasi wala naman pera na pang pa-check up, pang pa-screen. X-ray? Kailangan kasi may balik pa ako. Kaya pag-screen. X-ray? Kailangan ma-X-ray ka pa? Na-X-ray ka na ba dati doon sa nung maoperahan ka? Bago po ako ilabas, in-screen muna ako.
Tapos sabi sa akin ng doktor, balik daw ako. Wala na magpera. Para sa follow-up na x-ray. Sa follow-up. Kasi malaki-laki din ang higit sa akin kasi yung bala dito pa. Ibig mong sabihin, nung na-opera ka, yung bala hindi natanggal, andoon pa din. Hindi po. Kasi ang nangyari, yung puso daw at saka yung babig ng bala, alos magkadikit. Kaya sabi ng doktor, hanggat hindi daw kumuhiwala yung bala doon sa puso. Kasi ang pagitan daw lang parang plastic lang pagitan bago matama yung puso ko. Ay, ibig sabihin yung bala, doon nakapwesto sa halos dikit na sa puso mo. Kaya hindi nila tinanggal. Kasi pag yung parang plastic na nakabalot sa puso natin, Oo. pag yan daw mabutas, delikado. Kaya sabi ng doktor, hanggat hindi daw Humuhiwalay doon. umiwalay, hindi daw yan matatanggal. Kaya yun ang nangyari. So, anong pakiramdam mo ngayon, Tay? Ano lang ako, ma'am? Medyo hirap na trabaho. So, nangina ka talaga. Hina ako. So, ngayon, hindi ka na nakabalik sa trabaho mo. Anong dating trabaho mo, Tay? Dati kong trabaho, construction. Sa construction. So, after siton, hindi ka na talaga nakapagtrabaho. Hindi na. Unti-unti na lang nagkukuha ng mga gatong binibinda sa mga kapitbahay. Yun na lang. Ilang taon na yan na andyan pa din yung bala sa may katabi ng puso mo, Tay? Ano na ata, higit na 10 taon. Talaga? So, ibig sabihin yung ganyang katagal, ganon na din katagal na hindi ka makapagtrabaho ng maayos? Hindi naman, ma'am, kasi nung bago pa lang ako, pero pagkalabas ko sa galing hospital, pagkagaling ko, medyo parang wala din sa akin nangyari. Okay pa. Okay pa. Trabaho. Mm-mm. Pumunta ako ulit ng Manila, lumuwas ako. Tapos nakipagsapalaran ako doon, nag-contraction. O, nagtrabaho ka ulit. Tapos nagtitinda ng prutas. Mm. Tapos nung nag-pandemic, bumalik ako dito. Umuwi ka. Umuwi ako. Tapos sabi, hindi daw makakasakay ng bus o kahit anong sasakyan pag walang vaccine. Oo, pag hindi ka vaccinated. Ang ginawa ko, nagpa-vaccine ako. Tapos? Parang naghalo-halo na yung naramdaman ko eh. Doon na nagsimula. Simula nung nabaksinan ako. Pina-screen ko dati sa bayan ko, Pabuhan. Sabi, hindi daw epekto ng vaccine, epekto daw ng bala na sa loob ng katawan. Yung nararamdaman mo ngayon. Okay. So, na-explain naman pala ng doktor na yung nararamdaman mo ngayon, yung panghihina mo, dahil sa bala na nasa loob ng katawan mo, Opo. malapit sa puso mo. Oo, hindi sa vaccine. At least na klaro. So, Tatay, paano yung panggastos nyo araw-araw ngayong hindi ka na talaga makapaghanap buhay? Yung mga lang, ma'am, gatong. Yun ngayon yung pinagkakakitaan mo. Yung mga ganyan, nagraraha ako. Nangunguha ka ng panggatong. Ito ba? Yung ganyan. Tuyo. Ayan, mga kanainays. Yan yung panggatong na sinasabi ni Tatay. Kinukuha niya, nangunguha siya dito lang sa paligid. Dito lang, sa paligid sa inyo. Malayo yan, ma'am. Doon pa yan. Sa malapit. Lagpas ng Scholastica pa yan. Malayo din yung pinagkukunan mo. Tapos ibibilad mo pa. Bibilad ko yan bago ilalagay sa sako. Mm. Bawat isang sako niyan, 150. 150 isang sako. Gaano kalaki na sako? Yung mga ganyan. Yung ganyan. Yan. Okay. So, ilang araw mo naman kailangan ibilad yan bago mo maibenta? Hanggat wala pang bumibilid yan. Nakabilad lang siya. Okay. Kasi yung mga ganyan, basa pa yan eh. So, Tatay,
Magkano naman kinikita mo sa pag-aano ng ganyan? Minsan kumikita ako ng pag pag may bumibili sa akin minsan pag dalawang sako 300. Oh. Sa isang araw. Ang tawag noon yung ano? Tapsok. Syakap yung tawagin dito sa amin, syakap. Oh. Ano yun? Pinuhuli ko pag gabi. Ano yun? Parang alimango siya, ma'am. Ah, parang alimango. Pero dito sa ano, hindi sa ilog. Sa ilog yan, ma'am. Ah, sa ilog din. Ah, yun yung Andun nga dagdag kita ano, mo. iba. Andun eh. Ayun yung dagdag kita mo. Oo, andito. Ah, hala to patingin. Wala akong idea dun. Pero parang ano din siya, parang crab din, parang alimango din. Hindi, andito may 10. Ayun na yun, oh, kinukuha ni tatay. Tingnan natin. Tingnan mo po. Ah, uy, luto na pala. Akala ko naman, hilaw pa. Itim yan siya pag Ah, Itim yan pag pilaw. maliliit lang siya na parang alimango. Mayroon din yung malalaki. Pag malalaki na siya, parang alimango talaga. Hmm. Luto na pala, oh. Oh, at least may pang-ulam na sila. nagbabal. Minsan nakakabenta ko niya 100. Ah, madami din pala. Tapos yung iba pang-ulam nyo na. Sa bagay, diskarte. Tira namin. Mm. Yun ang inulam namin, tira. Diskarte na lang talaga, ano tay. Importante may ano, may pagkakitaan. So ayun, so tatay, kung tatanungin kita ngayon, kung may magbibigay ng tulong, ano sa tingin mo yung tulong na kailangan mo talaga? Kahit ano yun. Kahit ano? Basta okay lang. Bakit na ako tatanggi kung may magbibigay sa akin ng tulong. Pero ikaw, kung ikaw ang tatanungin, sa tingin mo, ano talaga yung pinaka naiisip mong tulong na kailangan mo? Wala akong kasi yung ano ko sana, papalop ko ito dito. Check up. Check up. Mm-mm. Pero kasi sa pagkakakwento mo sa akin, klaro ang sabi ng doktor na hindi talaga pwedeng galawin. Kasi nasa malapit sa puso. Pero kung sa ganyang katagal na, para sa akin lang ha, hindi ako doktor makanines, pero para sa akin lang, kasi matagal na, sa tingin ko kailangan lang ni Tatay Rafi na parang follow up lang sa x-ray para makita lang sa loob kung asaan na banda yung bala na nasa malapit sa puso niya. Kasi ang pagkakasabi ng doktor, habang andoon mag-i-stay yung bala sa may puso, hindi pwedeng galawin. So, ibig sabihin, may posibilidad na pwede siyang gumalaw doon sa loob at mapahiwalay doon sa malapit sa puso mo. Kasi pinapa-follow up ka nga x-ray, di ba? Okay. Oh, so sa tingin ko, kailangan talaga ni tatay mag-undergo ng x-ray para makita. Kasi yung sinabi ng doktor na mag-x-ray siya ulit follow-up, hindi na nila nagawa dahil wala nga silang pambayad. So, tingin ko yun yung kailangan ni tatay. Malay natin, medyo malayo na nga talaga siya sa puso. At least baka may magawa na ang mga doktor at may manumbalik yung lakas ni tatay para sa kanyang paghahanap buhay. So sa tingin mo tayo yun talaga kailangan mo din talaga yung x-ray mo Oo, ma'am. Sige tayo, ganito ang proseso. I-upload ko po itong video. Ang video po natin ngayon, itong interview ko sa iyo, i-upload ko po ito sa YT channel ko. Okay lang po sa inyo at sa pamilya mo? Wala bang tututol sa pamilya mo? Wala naman. Okay. Buti nga may tumutulong eh. So sa ngayon tayo may dala kaming bigas. Ayan kay Nay Mary Chris, syempre. Oh, galing po kay Manay Terry Anderson. Salamat po. Ayun. Tulong. So tatay, ito po ang sign. Pag bumalik po ako dito sa iyo, ibig sabihin po, mayroon na po ibig sabihin, mayroon na pong sasagot sa x-ray mo. Mayroon na pong sasagot sa check-up mo. Pag bumalik ako sa iyo dito, yun po yung sign tay ha. Oh, kaya pray lang po tayo na sana mabalikan kita tay ha para sa x-ray mo. Sa totoo lang mga kanainay, si tatay hindi naman ganun kalaki yung kakailanganin nating budget dito kasi
So yung X-ray po is pwede po natin makuha sa hospital lang libre. May X-ray na naman po dito sa Katarman. Ang atin lang po dito is tulong lang po para panggastos ni tatay papuntang Katarman, pagkain, pamasahe, panggastos ulit pabalik. Yun lang. At kung halimbawa may gamot na kailangan o may mga procedure na dapat pagdaanan si tatay, kung wala yung sa hospital, yun lang po yung kakailanganin natin ng budget. Halimbawa yung gamot na wala sa loob ng hospital, bibili natin sa gawas, yun lang po. So hindi po mabigat kung iisipin yung magiging budget po dito ni tatay. Kaya sana po talaga mabalikan natin si tatay, mapa-x-ray at mapa-follow up check up natin si tatay. So ayun tayo, yun lang ha. Tulungan na lang tayo mag-pray na sana mabalikan kita agad ha. Oo. Kasi tayo nagre-rely lang din tayo sa ating mga sponsors. Sila po yung nagbibigay sa amin ng tulong para sa inyo. Kami po yung maghahatid ng tulong sa inyo. Kaya tulungan na lang po tayo mag-pray tayo ha. Salamat. Okay. So ayun mga kanay-nice. Karayo sa sasandigan. So ayun mga kanay-nice, pa-support po sa ating founder Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab and Ate Edna of course. Ito po, pakita ko lang to. And syempre, thank you din sa ating mga sponsors na palaging andyan. Ang lawak ng pag-intindi para sa amin at sinasamahan kami sa aming mga programa, sa aming advocacy. Thank you of course Manay Terry Anderson, Sis Beth Jones, Ma'am Hawaii, Sangkay Imarani, Ma'am Pinky Papi, Sis Marites Atienza, Sir Abel Pinoy, Ma'am LG Marin, Sis Marcelina Fedorovic, Sis Clara San Malinica, and Ma'am P. Prinso. And pasupport din po mga kanay-nice. Ang inyong lingkod po, Edna Condor, Joey the Great, Yansky TV, and Limix TV. At syempre sa ating pong mga volunteers, Annabel Mix Vlog, Mida Militar Vlog, Brenda Baluyot, Jennifer Hiray, Rina TV Official, Naimary Ann Vlogs, hindi ko talaga may memorial lahat. Syempre kasama na natin si Naimary Chris. Hello. Kasama na siya ngayon sa ating mga volunteers. Okay. Ayan, thank you. Okay, tatay, yan lang po. Bye-bye na tay. Sana mabalikan agad natin si tatay. Pakita ko po ulit yung Yun ang hanap buhay nila. ito po kayo yung hanap buhay ni tatay. So, basa pa to tay. Ang liliit, ano? Ang ikli. Ay, pangkalan. Kaya pala. Okay.